Swordfish naman po tayo. So for today video po, ako po ay makikimekos-mekos lang. Dahil po prepare nila ang ganitong luto. Pero dahil nga po nagkakos ng inflammation ang mga ginisa, pati na rin po ang mga perito. So I try my best po talaga na umiwas sa mga pagkain ganon. Pero kumakain naman po ako paminsan-minsan lang po. Once a week na lang po. Unlike before po talaga, almost everyday po ginisa at mga perito dahil nga po masarap. So dahil nga po ang olive oil, ay mas healthy kapag kinain mo po yan ng hilaw. Halimbawa po, niluto ko yan sa water at nang maluto na, nilagyan ko po ng hilaw na olive oil sa ibabaw. So nag-add din po pala kami dyan ng white wine. Pero since nakikimekos-mekos lang po ako, wala po akong karapatan para ako ang magdesisyon. So dahil sayang na din po itong niluluto at pwede ko rin pong i-upload, kaya naman po nakibideo at nakimekos-mekos lang po ako. At yung isda naman po ay nilagyan ng tomato sauce at mga green olives. So at that time po, luto na po itong isda, pati na rin po yung nilagay na tomato sauce at olives. Yung ganito po ay pwede ding iulam sa kanin at pwede mo rin po yung kainin ng ganyan na lang na second plate at pwede mo rin po yan isahog pa sa ibang pagkain. So ito po yung talong kanina na niluto, nilagyan po ng isda na may tomato sauce kaya po nagganyan ang kulay niyan. Then yung isda po ay hiniwa ng maliliit dahil nga po after po ng niluluto namin na pasta ay iyan po ang pinakasahog ng pasta. So eto na po yung pasta na ilagay na rin po at yung mga pasta po na ginamit namin dyan ay yung hindi po yung mahabang pasta, yung uri lang po ng ganito, tamang size lang po. At ito din po ay tamang-tama sa ganitong recipe na ginawa namin. So after po nyan ay hihintayin lang pong maluto yung mga pasta. And then isasama po later yung mga pasta dito sa mga talong na may kasama ng isda at may kasama ng tomato sauce. Ito naman po yung kaninang niluto na isda na nilagyan ng tomato sauce at green olives. Talaga naman pong napakasarap at talaga naman pong tamang-tama rin pong ilagay sa pasta at ito po ay gagawin namin na second plate. So yung talong po na may maliliit na isda na galing din po dito na nilagyan ng pasta, yun naman po ang aming first plate. So noon po nung hindi pa kami nagda-diet, daily po talaga kaming may first plate at second plate. Pero ngayon po dahil diet na po, bihira na po kami sa carbohydrates at namimili na lang po kami kung second plate o first plate ang aming kakainin kapag nagluluto. Pero sometimes po, bumibili kami ng ready kapag wala po talagang time magluto. Al dente na po ang pagkakaluto ng pasta, kaya naman po pwede na pong ihalo dito sa mga talong na may isda. So yun na po ang magpapalasa dyan sa pasta. Kumbaga po sa atin yung spaghetti na ginagawa natin na pasta ay parang ganito lang din po yun. Kaya nga lang po ang pagkakaiba po, yung sahog po ng pastang ito ay yung talong nga po at yung mga isda with tomato sauce. At naluto na din po itong mga pasta, kaya naman po tikiman portion na po. So ito pong ganitong recipe ay masarap din po dahil nga po isda naman po ang flavor niya na may kasamang talong. Kaya guys, kung hindi mo pa na-try, pwede mo rin pong itry ang ganitong recipe dahil nga po para maiba-iba na din po ang iyong recipe ng pasta. Bukod pa nga po doon ay masarap din po ang ganitong recipe. So at the same time po, makakakain ka po ng pasta na may gulay na talong at meron din pong isda. So dahil nga po ang first plate yun pong pasta at ito naman po ang second plate. Kaya naman po after kumain po ng first plate, yung second plate din po ay isusunod. So guys, sana po nagustuhan nyo ang ganitong recipe. Although mas prepare ko po talaga yung hindi nagigisa. Pero kumakain naman po ako ng mga ginisa at pinirito. Yun nga lang po, hindi na po kagaya dati na araw-araw talaga, paminsan-minsan na lang po talaga, maybe once a week, sometimes po 2 beses sa isang buwan at sometimes din po ay 1 beses lang. So sana po ay nagustuhan nyo ang recipe namin for today. Basta lagi lang pong tandaan, kumain tayo ng sapat at mas mainam po piliin natin ang mga healthy pagkain.